partner, nasa Go! atin ng linya si Senator Sherwin Gatchalian via Zoom para po dun sa ating mga viewers sa Facebook. Makakausap na po natin. Muli, ang chairman po ng Senate Committee on Finance, si Senator Sherwin Gatchalian. Good morning, sir. Magandang umaga Morning, po. morning Nympha. Morning Isa. Magandang umaga sa inyong dalawa. Ayan, salamat po sa pagpapaunlak. Sir, una muna dito sa ako na Go, isa partner. dito po muna sa ano no, sa mga revelasyon tungkol po doon sa mga substandard at mga tawag dito substandard and ghost flood control projects. Dalawa sir, ano, yung pumutok galing po doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Tuesday at saka po itong sa privilege speech ni Senator Lacson. Una muna sir, yung assessment muna ninyo dito sa mga naglabasang information. Unang-una, nakakabahala at nakakagalit, Isa at Nympha, itong mga nangyayaring ito. Lalo na yung mga ghost projects. Kasi yung ghost projects, isang buhangin walang itinambak. Kaya nakakagalit dahil ang laki-laki ng pondo na inilalaan, pero wala naman palang mga projects na ginagawa. Yung substandard naman na ipinakita ng iba't ibang LGU, ay nakakagalit rin dahil may mga lumalabas na iba ay ampaw, walang bakal o iba ay walang laman yung dike at nakakaano talaga, nakakagalit dahil maraming mga tao ay umaasa dito sa mga flood control pero hindi naman pala ginagawa ng maayos. At bayad pa, sir, 'di ba? At bayad pa, yung iba bayad. Sa DPWH meron pong mga report na completed, Completed. tapos may resibo na binayaran. Tapos wala pa. Pero wala pala. Sir, dito, Ay, nako. hindi ba matatanong sir ang DPWH, nasaan kayo all along? Nasaan din ang Commission on Audit? Hindi ba Well, dapat silang singilin, sir? Well, siguradong may sabuatan to, no? In DPWH lalo na, all the way down to the district and regional level. Dahil itong mga project na ito, district at regional level. So hindi mangyayari yan kung hindi sila magkakaroon ng sabuatan. At tingin ko nga, sindikato na ito, Isa Nympha. Hindi ito siguro ngayon lang nangyari, kung hindi nangyayari yan ng matagal na. Dahil nga marami dito sa mga flood control projects ay nasa mga liblib na lugar. Hindi natin makikita eh. Hindi naman to parang eskwelahan na araw-araw ginagamit ng mga estudyante. Ito talaga sasadyain mo pa para makita yung mga projects. Kaya tingin ko may sindikato na nag-ooperate sa loob ng DPWH sa iba't ibang distrito, iba't ibang parte. At yun na nga, tinitake advantage nila yung situation na hindi kasi nakikita ng taong bayan ng mga projects. Apo. Senator Gatchalian, kasi syempre pag-uusapan tong napakalaking issue na ito kapag sumalang na yung DPWH budget hearings dyan po sa Senado. Kayo po bilang chairperson po ng Senate Committee on Finance, papaano po ninyo, kumbaga ano yung gusto nyong tumbukin kapag sumalang na yung DPWH at gusto niyo po bang mapag-usapan na kasi yung issue ng insertions, 'di ba? Papaano niyo po matitiyak na wala nang ganyan sa inyo pong pamumuno sa Finance Committee? Isa, napakagandang tanong yan. In fact, kausap ko 3 organisasyon na tutulong sa akin i-audit itong mga projects sa 2026. Admittedly, napakadaming projects, no? Almost 9,000 projects ang nasa libro. At pag titignan mo kasi yung libro, yung attachments, hindi mo talaga makikita kung ano itong mga project na ito. Wala namang litrato, wala namang drawing. Talagang iisa-isahin mo yan. Kaya kumontak ako ng 3 association, isa na dito UP, isa dito association ng mga project engineers, para tulungan ako himayin itong mga projects na ito. Para sigurado, una-una ang mandato ko sa kanila, number 1, dapat effective yung project. Hindi pwedeng gagawa tayo ng project na hindi effective. Pangalawa, yung specifications tama. Ibig sabihin yung halaga ng project ay tama. At pangatlo, itong project na ito ay totoong project. Ibig sabihin hindi ito yung ghost project lang, no? So itong mga project na ito ay i-audit namin sa 2026 para masigurado natin na hindi mauulit itong mga nangyaring ito. Ayoko na mangyari ulit ito dahil nakakagalit talaga. Ang hirap-hirap maghanap ng pondo tapos pupunta lang to sa mga corrupt na opisyales. Opo. So nabanggit ninyo 3, UP, mga project engineers at ano po itong isa, sir? Isang project company, isang construction management company. Kung matatandaan mo, Nympha, nung inimbestigahan natin yung Pogo sa Bamban, may mga sinight akong mga engineers. Ito yung
engineers na tumulong sa akin para kasi very technical yung ano sa Bamban yung structure. So sila yung tumulong sa akin para i-cost yung structure. So, papahimay niyo po itong mga project na nakalista para sa 2026 national budget, sir. Correct. Kasi hindi naman tayo engineer at kailangan talaga may field validation yan. Titignan mo yung libro, titignan mo yung plano, tapos mag-field validation ka. Itong mga grupong to, meron na kasi sila mga gamit tulad ng mga aerial maps, meron na sila mga drones o mas magandang hingin natin yung tulong nitong mga eksperto na ito para masigurado natin na hindi na mauulit itong problema. Para silang sir, ghostbusters, ghost hunters, sa hanapin ng ghost project. Parang ganyan, ghostbusters. So, sir, hiwa-hiwalay po sila na magtatrabaho o As a group. sama-sama as a group? Hiwalay ang dami. Meron pa tayo, hindi pa natin na may inspect yung mga kalye, tulay, yung mga vertical structures, flood control pa lang to. So, kaya 3 grupo ang pinili namin para sabay-sabay gagawin. No? Dahil meron lang tayo kulang-kulang 2 buwan. Baka wala pa nga, isa't kalahating buwan para talakayin yung budget. So, kailangan talaga paspasan yung inspection. Na hindi mo na ma-inspect 9,000 lahat eh. Dami na. Oo. Opo. Pero, Imposible. Opo. And then, sir, kailangan ho ba na i-revisit ng Department of Budget and Management at ng DPWH o lalabas na lang ho ito sa budget deliberations? Yun pong budget for flood control mismo dahil po dun sa nakitang anomalies ngayon. Sabi ko nga doon sa pagdinig namin sa Blue Ribbon na no less than the secretary, dapat siguraduhin niya na wala ng ghost projects come 2026. Yung mga projects na ipropose sila, personally siya mismo, tignan niya mabuti itong mga projects na ito at siguraduhin na itong mga projects ay effective. Hindi lang lagay ng pondo dyan kasi nakita ko, lagay ng pondo para may masabing may project eh. Pero siguraduhin niya na effective, siguraduhin niya tama yung cost at pangatlo hindi siya ghost project. 'Yun ang dapat siguraduhin kasi ang nangyayari in agency sasubmit sa amin yung budget nila at ina-assure nila kami na itong mga sinasubmit nila sa atin ay maayos at tingnan nila. Pero lumalabas pala hindi, no? So dapat si secretary mismo ay tingnan niya isa-isa itong mga project na ito. Nagdodoble yung trabaho, biro nyo. Kaya, Assumingly ginawa na nila pag submit sa amin, gagawin namin ulit. So nadodoble yung trabaho. Opo. Pero Senator Gatchalian, what if hindi kayo masatisfied doon sa kanilang ipipresenta sa inyo, doon sa mga paliwanag regarding po sa mga projects, lalo na nga po sa flood control ng DPWH. ng DPWH, isusulong nyo ba na wag na lang bigyan ng alokasyon yung flood control projects para naman na syempre sa sitwasyon ngayon kasi yung pang tiwala di ba? Sabi nyo nga kanina ang hirap maghanap ng pondo tapos popondohan naman ulit, di ba? Tama, Isa. Nasabi ko rin doon sa pagdinig, hindi kami magdadalawang isip na i-zero yung flood control projects. Meron sa 2026, meron 270 billion pesos na inilagay doon. So, kung hindi nila ma-justify yan, zero na lang natin, ilagay na lang natin sa pagpapagawa ng eskwelahan. Dahil, alam mo naman, kulang rin yung ating mga paaralan. So, pwede natin i-divert na lang sa pagpapagawa ng eskwelahan. Opo. Sir, di ba sa gobyerno, magpapagawa ng project o anumang programa, may presumption of regularity. Correct. Diba? Kaya lang sir, dun sa nakita natin, anong mangyayari para may presumption of irregularity na kaagad tayo? Diba? Tama ka. Actually, tama ka doon. Actually, yung presumption namin, irregular yung mga sinamit natin dahil nga dito may issue of trust o tiwala. Dahil nga lumabas doon sa privilege speech ni Senator Lacson at yung inspection ni Presidente. Ni Presidente na mayroon talagang ghost projects. No, siya mismo, si Presidente mismo nakita niya may ghost projects kaya hindi pwedeng palampasin to. Importante na mayroong makulong. Hindi papayag na walang ganun-ganun lang inspection tapos wala nang mangyayari. Si Senator Marcoleta at we both agreed na dahil may pangalan na, may lugar na, may contractor na, dapat talagang habulin ng Blue Ribbon Committee hanggat may makulong dahil hindi natin pwedeng palampasin to. At yun na nga, dahil nga nangyari to, may tama si Isa, may issue of trust.
in-approach namin ngayon sa budget ay revalidation ng mga submissions nila, no? So, yan nga, medyo matrabaho pero kailangan gawin. Opo. Senator Gatchalian, ito po, kasi doon sa hearing, di ba, ng Blue Ribbon Committee, natanong dito sa Secretary Bonoan, bakit nakalusot itong mga projects na ito, may mga certification na completed yung project, may nabayaran na. Ang natatandaan ko pong sagot niya is, inaasahan niya kasi yung report ng field nila at pinagtitiwalaan. Sir, tanggap niyo ba yung ganung paliwanag? Hindi ho ba bilang head ka ng agency, kahit pa paano mag-random check ka man lang, di ba? Na isipin mo, maka-project na to. Tingnan mo man lang, hindi yung papel lang yung pagtitiwalaan Hindi ka lang mo, sa na tapos na opisina. pala yung project. Alam mo, Nympha, alam ko rin, no, bilang dating mayor, kung merong corruption na nangyayari sa ehensya mo, kung merong anomalya, maririnig at maririnig mo yan. Walang nakakatakas na sikreto sa isang kalihim o sekretary. Wala rin nakakatakas sa sekreto sa atin lahat, no? Lumalabas yan eventually. No, so sa secretary, alam niya yan dahil siya ang chief executive ng ahensya eh. So sana nung naririnig ni Secretary Bonoan na yan, gumawa na siya ng reforma. No, kung hindi niya mahinto yan, dapat gumawa siya ng mga bagay para maging mas transparent, maging above board, magkaroon ng, let's say, third-party assessment. Like, kung, for example nga, pwede naman siya kumuha ng third party para i-assess, no? Independent assessment kung meron siyang mga hinihinalang mga anomalya doon sa kanilang ehensya. So, pero wala tayong nakitang gano'n eh. Walang reformang nakita. Parang pinabayaan na lang na, hayaan mo na yan kasi ganyan eh. No? So, yun na nga. Eventually, lalabas yan. Ayun po. So, which brings us to our next question po, Senator Gatchalian. Ano pong pananagutan dito ni Secretary Bonoan kung under his watch nangyari ang lahat ng ito? Well, dapat he should take accountability. No? Bilang secretary, he should take accountability. Like any other chief executive, the buck stops with the chief executive. Siya ang dapat sumagot dito sa mga tanong na ito. Dahil ikaw ang secretary, ikaw ang kalihim. Sir, Opo, at, kaya lang, nakaupo pa rin po siya, sir. Siya Yun pa rin nga. po ang magpapatupad for Susugan next year ko ng po project. yung question niya. Accountability nga po yung pinag-uusapan. Ibig po ba sabihin nun, dapat siyang bumaba Sibakin sa o pwesto, magkusa? sibakin, papaano po? Para sa akin, para maging unbiased, no? Yung investigation at maging credible in investigation, dapat siguro out of delicadeza mag-leave muna siya, no? Dahil tumatakbo na yung investigation. I'm sure sila ang pangulo nag-investigate rin himself, no? Ang gamit nila yung NEDA or INDEPDEV para mag-investigate. Kung yung presidente nga gumamit ng ibang ehensya para mag-imbestiga, ang ibig sabihin si presidente mismo hindi nagtitiwala sa DPWH. Para imbestigahan nga yung sarili niya. So, importante dito mabalik yung tiwala, yung trust ng taong bayan sa DPWH at hindi na maulit to. At At yun na nga, bilang secretary, out of delicadeza, mas maganda siguro mag-leave muna siya para hindi magkaroon ng duda doon sa pag-iimbestiga. At saka sir, nung isang araw, sabi ho ni dating DPWH Secretary Babe Singson, he was asked actually na bumalik sa DPWH. Di ba cue na yun kay Secretary Bonoan? Kasi kung he was asked na May feelers bumalik na daw. siya, o may feelers na, ibig sabihin, gusto ma-out na si Secretary Bonoan. Yun ang hindi ko hindi ko alam na wala akong first-hand information diyan na sako lang din yan sa news. Like I said, no, importante lang dito maayos malagay sa maayos ang DPWH. At nangyayari na yan ngayon. Ang kinakatakutan ko, Nympha, isa pag yung 2026 budget, pinunduhan natin yung flood control, tuloy ang ligaya. No, andiyan pa yung sindikato, andiyan pa yung mga corrupt contractors, popondohan mo ulit, tuloy lang ligaya nila, ha? Parang walang nangyari. So itong dahil dun sa yung 15 contractors named by the President, I'm sure may mga pending pa silang projects, sir. O meron ho ba kayo? Pero ongoing yan Tama ka, ongoing yan Ongoing itong mga projects nila at tuloy-tuloy lang yung paggagawa nilang projects ngayon. Wala naman nahihinto, wala naman So tuloy-tuloy lang yung kanilang trabaho. So ano po ang dapat gawin doon, sir? Kung meron pa silang pending project, may pending pang bayarin sa kanila, ano po yung dapat na mangyari? Ang maganda dito, ang maganda dito, Nympha, matapos na yung investigation, file na ng mga kaso,
doon sa mga corrupt DPWH, kagaya pinangalanan na ni Senator Lacson, yung mga district engineers, no? In fact, yung dalawang district engineers na yun, Sa notorious dito sa Valenzuela, ayun sa Valenzuela. Kahapon kausap ko, hindi nila sakop kami, but yung kanilang reputation precedes them. May mga naririnig ako dito sa mga kagawad at kapitan namin tungkol dito sa mga personalidad nito. Dahil alam mo, Valenzuela, Bulacan, magkatabi lang yan eh. Apo. So, naririnig ko kaya medyo may kilala nila itong mga taong to. So, ang punto ko naman may pangalan na. So, importanteng ma-pursue itong investigation at managot yung dapat managot. Pero yun nga po, Senator Gatchalian, kasi ngayon may mga ano pa rin, kumbaga duda dun sa investigation kahit sa Senado, gayon din po yung ilo-launch ng House Infra Committee kasi sabihin ay conflict of interest yan, lalo't may mga legislators, mga mababatas na posibleng nag-benefit or may kinalaman dun like sa yung sabi ni anomalies. Senator Lacson, may pinangalanan siyang congressman. So, bunga daw ho kasi itong mga ito ng insertions. Tapos may sinabi rin si Senator Lacson po kahapon, yung statement niya is, well, sabi niya sa isang interview na pwedeng kahit senador, maaring may senator, although wala pa siyang inilalabas sa pangalan dahil gusto niya may ebidensya, possible daw po may senator din na nag-benefit dahil sa pag-insert ng budget, pwede nag-benefit from this po na as much as 25%. Well, itong mga nag-investigate naman, hindi naman, I don't think naman lahat ng congressman at lahat ng senator sangkot dito o merong mga ginawang hindi maganda. So, let the investigation take its due course. Ito naman open to the public. Ang publiko nakadikit dito sa isyung to. Madidetect ng publiko kung merong pinagtatakpan o merong hindi maganda. Pero ang alam ko, hindi naman lahat ng mga congressman at senator ay may mga ganitong proyekto. So magiging impartial sila at titignan lahat, no? Lahat ng angulo titignan. But ang pinaka-basic dito, merong sindikatong nangyayari, dapat matanggal yung sindikatong yun at makulong yung mga sindikatong yun. Kasi may sinabi po si Congressman Laila de Lima, di ba, isa yung Conflict kinukwento of niya sa akin. interest. Kaya mas magandang independent body na lang or probably yung Commission on Audit or Ombudsman na lang yung magsagawa ng investigation. Anyway, gusto kong susugan yung sinabi ni Senator Gatchalian kanina, tuloy yung ligaya do sa usapin ng contractors. Kayo po, di ba, sa Senate Committee on Finance, sa pagsala nyo po ng mga kontrato or proyekto po ng DPWH, pwede ba na yung mga 15 contractors na binanggit, wag na lang bigyan muna ng proyekto sa 2026? O Pwede po ba blacklist yung ganun? or suspend. Or suspend or papaano po? Parang nabasa mo yung isip ko, Isa. Actually, pinag-aaralan ng lawyers rin namin ngayon. Kung for example, kasi nga tatawid na tayo ng 2026, ilang tulugan na lang 2026 budget na. Pinag-aaralan namin, baka maglagay kami ng special provision doon sa mga contractor na sangkot sa anomalya, wag nang pasalihin muna sa mga government projects. Kasi tuloy ang ligaya no? Mahirapan kasi isipin natin siguro mayroon na lang tayong 5 buwan bago magbagong taon. I doubt kung mayroong ma-file ng mga kaso na substantial o mayroong makukulong in the next few months. Pero kung hindi naman natin ginawa yun, mananalo na naman sila sa kontrata, ganun na naman yung gagawin nila. Pag hindi nakatingin ng tao, ganun naman. So pinag-aaralan namin magkaroon ng special provision na kung mayroong kaso, whether may judgment o wala, pagbawalan na sumali sa mga government projects. Sa lahat, hindi lang DPWH, DepEd, or sa agriculture o sa isa pang mga kasi kalat-kalat sila. Meron nakita ko merong sa mga irrigation, meron sa farm to market roads. So lahat 'yan pagbabawalan ng sumali sa government projects. Kasi Actually, to be honest, yung sinabi ko kanina, opo. ito yung association ng mga project managers. Ang unang tanong ko sa kanila, kasali ba kayo sa mga government projects? Sabi niya, "Sir, hindi kami sumasali ng government projects dahil ang dudumi Ang pinagsasalihan lang namin, mga private projects tulad ng mga sa mga malalaking developers o yung mga gumagawa ng bahay. Pero sabi niya, ayaw namin ng mga government projects kasi hindi namin masikmura yung nangyayari sa loob. So, kaysa sumali pa kami, masira yung pangalan namin, dito na lang kami sa private. No? So, yun yung grupo na kinuha ko, Association ng mga Private Project Managers and Project Evaluators, dahil wala silang government project. So,
ang punto ko doon, yung reputation ng government projects hindi maganda eh. Marami talagang contractors umiiwas sa government projects dahil hindi maganda ang reputasyon. Opo, sir, dun sa gusto ho ninyong special provision na depende yun sa wordings, ano sir, pero ang tutumbukin ay wag mag-award ng kontrata doon sa merong mga kontrobersya. So, ano yan eh, pag naging part ng national budget, batas yun sir, hindi ho ba? Sir, Correct. opo, pero bago mailagay yung provision na yan, may in-expect ba kayong resistance? Kasi sir, di ba, merong possible mga senators or congressmen na na Question. kaibigan o baka hindi pumayag sa special provision, sabihin o technicality, sir. Inisip ko rin yan. In fact, then malalaman natin sino ang pumapalag. Oh, yan. Malalaman natin kung sino ang mga mambabatas na pumapalag. Dahil fair lang naman tingin ko. Kung meron kang kaso, nabawa, si Presidente, no? May pinangalanan siyang mga contractors, kinasuhan, pero wala pang judgment. Alang ang pasasalihin natin ulit yun sa 2026. Oh, so Diba? sir, ilalabas ho ninyo yung dapat kita namin lahat, sir, kung sino yung papalag. Kasi pagka pumalag yung pagdududahan na. 'Di ba? Correct. Malalaman naman yan. Yan yung isang pinag-aaralan ng aming legal team. Opo. Kung posible yan at nagkikipag-consult kami rin sa Senate legal team kung pwede. Kasi nga ang lohika doon ay halimbawa, si Presidente, 'di ba, may pinangalanan siya yung Wawaw ba 'yun? Opo. Wow. Wow. Nakasuhan 'yon. Tapos wala pang judgment. 2026 papasok yung budget. Sasali na naman siya. Parang pinukpok lang natin yung sarili natin sa ulo. Di ba? Sayang naman yung trabaho. Kaya isa sa mga pinag-aaralan namin, wag na silang sumali. No? Dahil nga nagkaroon sila ng kontrobersiya, nakasuhan sila, at ayaw natin maulit-ulit itong pangyayari. And then sir, yung pong mga mag-i-insert o magre-recommenda ulit ng mga pagbabago po sa national budget. Ano ho ang inyong game plan dito, sir? Kasi 'di ba, ang pagkapaliwanag ho ni Senator Lacson is yung mga project na lumalabas na may mga ghost, substandard, product din, isa sa mga factors po, product ito ng insertion. So anong game plan ninyo, sir, dun sa malamang na magsingit? Nakita ko kasi nung pinag-aaralan namin yung mga insertion/amendments. Kadalasan dito hindi nakikipag-coordinate sa mga local agencies, sa local government. Kaya madalas ko rin naririnig sa interview ng mga local governments na hindi nalalam itong mga projects na ito. So mahalaga yung coordination with the executive. At yun naman yung aking ginagawa na mas paigtingin yung coordination sa pagitan ng executive at legislative. Dahil may mga projects naman may mga amendments at projects naman na gusto ng, let's say, ng ehensya at ilalagay ng Senado doon. Pero importante na coordinated to sa executive. Kung hindi, parang andyan na yung project pero hindi naman nila alam para saan yung project. Opo. Sir, isang tanong na lang po ako. Ito yung sinabi ho ni Senator Lacson, hingan ho namin kayo ng statement. Sabi po niya, ito po yung sir, in toto. I'm not saying it's just members of the House. It is possible that some senators introduce insertions for such projects and may even profit from the 25% share for the funder or proponent of the insertions from the flood control project costs. Sir, anong tugon ninyo dito? 'Di ba suspect kayong lahat dito, sir? Alam mo, natural sa Kongreso at sa Senado mag-propose ng amendments. Kagaya ng sinabi ko, example ko nga, nung chairman ako ng energy sector, marami rin akong amendments. Marami sa akin pabawas dahil nga hindi ayon sa mandato nila. Pero ang importante dito, justified yung amendments, justified at coordinated sa executive itong mga ginagawa para hindi nagkakaroon ng biglaan. At pangatlo, hindi pwede talagang mag-amend ka o mag-insert ka tapos meron ka ng kausap na contractor. Plain and simple corruption yun. Hindi ka pwede mag-insert ng project kahit na hindi infrastructure. Let's say, mag-insert ka o mag-amend ka, amend or insert ng isang programa, pero meron ka nakausap na supplier pala, hindi yung plain and simple corruption yun. At hindi natin papayagan yung ganun. Pero tingin niyo, sir, mag-aalangan na ngayon yung mga mahilig mag-insert? Sigurado yan. Dahil hindi lang nakabantay ang Kongreso, Senado, pati ang executive nakabantay na. So,
doon sa SONA statement ng ating Pangulo. Sinabi niya, hindi siya magdadalawang isip na reenact yung budget. Ibig sabihin, kung isang ayon sa kanyang plano at hindi sang-ayon din sa economic development o sa development ng bansa, hindi siya magdadalawang isip na i-reenact to. So actually first time to sa isang pangulo na salita tungkol sa budget Yes. Typically, hindi pinag-uusapan to pero dahil nga sa nangyari nung 2025 na maraming anomal lang nangyari, sinabi niya hindi siya magdadalawang isip na i-reenact. So yun maraming nakatingin at kaya nga pinag-aaralan namin mabuti itong darating na budget. Yan, sir, maraming salamat po sa mga ibinahagi ninyong information at syempre po ang sabi ngayon more eyes on the national budget Yes. ngayon. Kayo ho ang ano bang tawag doon? Dapat ghostbuster. Saka ano pala, Finance. yung na-approve na yung concurrent resolution, so nag-upload na kami ng mga data, Yan. ng mga papeles, pati attachments in-upload namin. Kausap ko na yung IT expert natin sa Senado. So, yung publiko pwede na ngayon masundan yung takbo ng budget at hinihikayat namin sila na magpadala ng mga suggestion or analysis. Pwede din magpadala ng sumbong parang sa sumbong ng Pangulo, Oo sir. nga. Pwede, meron din kami sinet up doon na parang email system na pwede silang magpadala ng mensahe. Ayun. With that, sir, maraming salamat po, Thank Senator you so much Gatchalian. po. Thank you, sir. Thank you palagi. Ayan, thank you po. Alam mo, maraming first time Hilingan, walang pinoprotektahan.